Sa wakas mga kababayan, may katuwang na si Congressman Leandro Lebisti para imbestigahan sa probinsya ng Batangas dahil ang kanya mismong ina na si Senator Loren Ligarda ay kakampi na ng kanyang anak at posible mga kababayan talagang sanib puwersa na ho ito. Nako, napakatindi ho ito. Nagkamali ng binangga itong si Recto at ang mga pamilya Recto dahil eto na magjo-joint na nga itong mag-ina na Ligarda, Libeste, mga kababayan, napakatindi ho nito. Ito panoorin ho natin ang paliwanag dito ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post in article published sa Inquirer.net. Title, Ligarda joins son's call to prove government aid distribution in Batangas. Naku po, yari na. Senator Ligarda has joined her lawmaker's son's call for a congressional probe into the implementation and delivery of government cash aid and subsidy programs, citing in particular the alleged unfair distribution in certain barangays and their province in Batangas. Ayan na nga mga kababayan, yari talaga dito yung mga namimili lamang, no? Her proposed inquiry was contained in Senate Resolution number 381, which she filed on Monday, May 4. Her son, Batangas 1st District Representative Libeste, has made a similar push in the House of Representatives. In her resolution, the senator noted various reports indicating that beneficiaries have in certain instances been compelled to line up in crowded, prolonged, and inadequately managed conditions just to get the government's financial aid. Ligarda likewise pointed to alleged delays and logistical inefficiencies, including reports of prolonged lines, incomplete lists, and slow release of the fuel subsidy program in public utility drivers. Grabe mga kababayan, no? So hindi pala, pero ganitong usapin pa rin 'to mga kababayan, no? Yung parang ayaw nilang bigyan yung 84 barangay. So parang part pa rin siya ng corruption mga kababayan. Pero yung ibang term lang nito ay delay o hindi sinama yung 84 barangays. Grabe talaga. Yari ho sila ngayon, magkakampi na itong dalawang mag-ina na ito. Such incidents, sabi niya, raise serious concerns on whether the current practice in government cash assistance and subsidy programs requiring large numbers of beneficiaries to physically line up for validation or payout is humane, safe, efficient, and consistent with the purpose of emergency relief. She also cited several reported exclusion of at least 84 barangays in the municipalities of Taal and Nasugmo in Batangas from barangay assistance distribution under the Bawat Barangay Makikinabang program. Ito yung sinasabi na bawat barangay makikinabang pero pinili lang pala ni Recto at ng kanyang mga kaalyado. So, this notwithstanding official statements that all barangays were to receive funding and despite their timely submission of the required documents, said Ligarda. Okay. Further reports suggest that such exclusion may have been influenced by local political considerations or other non-objective factors. Photographs from the said distribution also show that the rice packs distributed to beneficiaries bore the logos of executive secretary and the provincial government. Ay, nako, yun na. So ito na po, umiinit talaga ang bangayan. Hindi na lang si Congressman Libeste laban sa mga Recto, tina ang ina.
Yari. Siyempre, inahan yan eh. Lalo na ngayon, kailan ba yon? The other day ata, formal nang sinampahan ng kaso ng Administrasyong Marcos si Congressman Libeste at iba pang opisyalis sa solar company ni Libeste. Karamihan mga Ligarda eh. So baka kamag-anak ito ni Senator Ligarda, sinampahan na ng kaso. Yan, kaya pala nakialam na si Senator Ligarda dahil iba ng galawan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. No, parang ang nangyayari ho dahil sa pagtutol at panawagan ni Congressman Libiste na tanggalin yung VAT, tanggalin yung excise tax. Ngayon, ang nangyayari mga kababayan, nagagalit ang administrasyon ni Bongbong Marcos at ang ganti ay talagang kasuhan upang nang sa gayon ay matigil ho ang gusto mangyari ni Congressman Libiste patungkol ho dito sa tax Batman. Ito na, away politika na talaga sa Batangas. Dali. Saan ba botante si Senator Ligarde? I think sa Antique siya eh. Kasi nag-congressman siya doon, congresswoman. So, umiinit talaga ang labanan at ako, na nagmamasid, hindi naman ako taga Batangas. Eh yung 84 barangay kapte o barangays na in-exclude, to me, that's unfair. Yes. Nang dahil lang daw, ano ba yun? Nagtampo si Governor Vilma Santos. Kompleto ang requirements na i-submit. Tampuhin pala si Vilma Santos mga kababayan eh. Nag-announce ang Pangulo, lahat ng barangays makakatanggap. Ang tanong dyan, bakit yung sa part lang ng Batangas, nasaan yung ibang mga barangay? May mga barangay din, hindi naman, dito sa Rizal, dito sa NCR, meron sa Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit nandito lang ang ginawa nila sa may part ng Batangas? Anong meron? Bakit sa Batangas, in-exclude 84? Okay lang sana kung isa o dalawa, siguro nakaligtaan lang. 84. Diriin mo yan, magdurusa ang nangangailangang residents ng 84 barangays nang dahil lang sa tampo ng isang gobernadora. To me, hindi na pwede yun. Tapos, Yes. yung haba ng pila ng linya. Ano ba naman to? May namatay na nga sa Metro Manila yung mga riders. Sa circle. Ang haba ng pila na nahimatay hanggang wala na. So, inuulit pa rin pala nila yung pagpipila. Ibig sabihin, hindi pa sila sistematiko. Hindi katulad ng nung kapanahunan ni Pangulong Duterte, ay through GCash, through online ho ang payment. So, hindi na naghihirap yung ating mga kababayang Pilipino na pumila. Hindi na nag-isip ang gobyerno. Noong panahon ng pandemic ni Tatay Digong, 2 years yun nagawa ng matino. Yung payout na yan, yung ayuda, hindi mo na kailangang pumila. Diretso sa iyong bank account, GCash ba yan o PayMaya, whatsoever. Kung anong gusto ng beneficiary. Nagawa nung pandemic, bakit hindi magawa ngayon? To me, wala kasing budget na mga kababayan eh. Ang gusto kasi nila, ang budget lang ay mapupunta ho doon sa ayuda. Ito ang ginagawa nila, ayuda rin. Bakit? Hindi ko alam mga kababayan, bakit ganito ang kanilang ginagawa? About leadership. Ina talaga. Wala sa puso ang pagtulong. Bigay. Hindi naman iniisip yung hirap ng taong bayan na pumipila. Dito nga sa Mindanao, meron akong kaibigang journalist. Document niya, litratuhan niya, mga senior citizens, mga urban poor, natutulog sa kalsada sa gabi para lang yung bibili ba ng 20 pesos per kilong bigas sa MFA. Kawawa naman mga kababayan. No? Kapag ganun, makabili ka lang ng 20 pesos per kilo. So, ilang kilo naman kaya yan?
Tapos yung alam naman ho natin 'no, sa mga nakakaranas kung ano yung lasa ng NFA. So hindi ho siya maganda. Kailangan mo pa ng, ulam 'no, tapos gano'n ka pa papahirapan, tapos may mga requirements pa 'yan panigurado. Hindi na lang nila magawan ng ano, mga senior citizens yan kung nasa kalsada. So, anyway, ganyan talaga kung ang wala sa puso Ang ang pagtulong. pagserbisyo. Mm. Isipin, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ginawa na namin yung pag-release ng pundo. Kaya, mura ka talaga yung mga ganyan. So, yan nga ang naging komento opinion ni General Macanas. So, kailangan na lang ho talaga natin mga kababayan na magtiyaga, no? At darating ho yung araw, no? Ang taon 2028 at mababago ho itong mga sistemang bulok ng gobyerno sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. So yun lamang ang ating aabangan, pero mas matindi ho, kaabang-abang ho ito, nagpapatuloy ho yung banggaan ng Recto Ligarda mga kababayan. Alam naman ho natin dito sa Maynila, meron diyang Recto at yung katabi niya, Ligarda. Yan, Ligarda Recto nagbanggaan. No, talagang kampihan na ho ito mga kababayan. Sino kaya ang mananalo? Kumbaga pamilya sa pamilya na ho ito kasi ang kalaban ni Congressman Libiste, yung anak ni Recto, no? Ang magiging kalaban naman ho ni Loren Ligarda, itong si Recto. Kumbaga kampi-kampihan na ho sila. Sino kaya ang magwawagi mga kababayan? Komento nyo dyan sa ibaba. Manatili lamang ho tayo na nakasuporta para sa darating na 2028 at patuloy ho natin yung kampanya si Vice President Inday Sara Duterte para presidente ng Pilipinas sa taong 2028.